Pilipinas at sa mundo mga kaibigan. Welcome back sa ating programa dito sa Power Cells. Kumusta ang ating mga kababayan ngayon, lalo na diyan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At medyo palalim na po itong ating usapin na ito at ating pong sundan ito ngayon, lalo na kung paano ba tayo nahahawa nitong hepatitis mga kaibigan. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Dr. Ministry in Naturopathy, mga kaibigan. Now, dito ating tingnan maigi kung paano ba ito nakakahawa. Kasi ayaw man natin mahawa. Kaso lang, napakarami na po mga kababayan nating Pilipino ang nagkaroon ng hepatitis. At ang masama nito, marami ang nagkakaroon nito pero hindi alam na meron na pala. O, di ba, mga kaibigan? So here, paano ang transmission ng hepatitis, mga kaibigan? Paano nagkakaroon tayo ng exposure? Oh, di ba? Unang-una, itong hepatitis B, pwede itong mag-spread o kakalat sa pamagitan po ng dugo. Kaya masuri po yan. Halimbawa, yung mga bloodletting, naku mga kaibigan, kung hindi po maayos yung safety doon sa mga kinukunan ng dugo ba? Yung mga nagdo-donate. Kapag may HEPA yon, talagang magkakahipa po. Hindi po 100% safe mga kaibigan. Mayroon akong naaalaala na pasyente sa Digos. 10 years ago yun. Diabetic po siya. Ay bumaba po yung kanyang dugo. Kaya kailangan siya masalinan ng dugo. Naku, nung nagkita kami, ang sabi sa akin, may HEPA yung, nahahawa siya sa HEPA kasi yung atang dugo na transfusion, no, ay may infection sa HEPA. Yun po ang salaysay niya, mga kaibigan. Kaya nanilaw siya nung nakita ko siya. So, nakakalungkot yan, mga kaibigan, no? So, it can be spread through blood transfusion, semen, pwede rin. Ano yun? Yun na yung pagtatalik. Yan. Hindi maganda talaga yan, mga kaibigan. Kaya kahit na asawa mo yan, kung mayroong HEPA B yan, mahirap talaga. Then, body fluids. Mayroong mga information na nagsasabi na pwede raw yung kissing. Paano pwedeng kissing na body fluids kayo? Di ba? Pwede siguro kiss lang sa pero mahirap na talaga. Mga kaibigan, no? Wag lang yung talaga, yung mouth to mouth. Paano maging kissing kung hindi mouth to mouth? Kaya medyo delikado talaga, mga kaibigan, no? So, yan, no? Ano pa po dito ang isa sa mga factor, no? Yung birth. Halimbawa, nanganak yung nanay. Mag-spread po yung hepatitis B doon sa nanay. Halimbawa, may hepatitis B yung nanay. Pag nanganak siya, pagdaan doon sa vaginal canal, ayun na, mahawa na yung baby. Yun po yung factor kung paano nahawa yung baby ayon sa mga researchers. No? Hindi doon sa bahay bata nahawa yung baby. Paglabas niya, inaabangan siya ng virus. Masuway talaga itong virus, mga kaibigan. Hindi nga nahawa yung baby doon sa bahay bata, ay paglabas naman. Di ba? So, malinaw po yung sex with an infected partner, talagang high risk talaga yan. Condom is not 100% safe. No? Sharing needles is another factors. Syringes or other drug injection equipment with an infected person. Hindi man kasi natin alam. Malalaman na lang natin kapag na-diagnose siya, na-infected siya. Paano kung hindi pa siya na-diagnose? Kaya nga ang risk is high, mga kaibigan. Ito kasi mga practice na to, by itself is dangerous. Bakit ka mag-share ng mga needles na yan?
mga sirens na yan, is not really healthy, mga kaibigan. Kaya iwasan yan. Meron pa, toothbrush. Naku, mga kaibigan. Sharing of toothbrush. So, hindi maganda yan, mga kaibigan, ha? Malay mo kung mayroong yung, HEPA. Naku, mga kaibigan. Sharing resource. Ano yan? Sharing ng, yung pangahit. Naku, mga kaibigan. Pahiram nga ng pangahit. Naku, hindi pwede. Kung mayroon yung HEPA, naku, mahahawa ka. Pag gamitin mo na yung iyo, kasi wala ka naman, hiniram. Ginamit mo naman. Naku, mahahawa ka yan, mga pare ko Nail clippers. Naku, isa pa yan, mga kaibigan. Manicure or pedicure paraphernalia. Talaga, mga kaibigan. So yan, ha? Hindi siya maganda. Direct contact with the blood or open wounds of an infected person. Halimbawa, nasugat siya, hinipo mo yung uy, may dugo. Hinipo mo yung dugo. Hindi maganda, mga kaibigan. O kaya isup-sup. Sinip-sip mo yung dugo. Nako, mga kaibigan. Hindi maganda yan. Exposure to blood from needle sticks or other sharp instruments. Hindi po maganda yan. Halimbawa, mayroon pang pangyayari ba? Halimbawa, doktor ka, inoperahan mo yung pasyente, pagkatapos nung nasugat siya, nag-shower yung blood, matamaan ka talaga niyan. Pero kung healthy ka naman, hindi naman basta-basta yun. No? Ang masama noon kung unincidentally, nahipo mo sa mata mo o sa bibig mo o yung sa dila o saan man diyan, pwede yan magpasok sa loob, mga kaibigan. Now, can a person unknowingly spread hepatitis B? The answer is yes. Wala dito, sabihin, sakalan to mag-spread pag alam mo na. Hindi, kahit hindi mo alam. Yan, mga kaibigan, because many of these infected have no symptoms. Wala silang symptoms. Naalaala ko nga, mayroong pumasok sa amin na helper. 2 pa naman yun. Sabi ko sa aking may bahay, ipa-medical check natin to. Nako, nung pinamedical check, yung isa positive sa Hepa B. Wala talaga, pinauwi namin. Kung hindi namin pina-check yun, di ba, delikado, mga kaibigan. Sa mga helper, kailangan din po yan. No? Lalo na kung makipag-boyfriend ka, makipag-girlfriend ka. Pangligaw. Bago ka bumalik dito, pangliligaw, magpaano ka ng medical. Bakit? Malay ko. Di ba, mga kaibigan? Kung nalaman mo na nakauo ka na, tapos nagpahalik ka pa. Delikado, mga kaibigan, no? So, walang symptoms ito, mga kaibigan, kaya very dangerous, no? Even without symptoms, people can spread the infection through the activities or practices mentioned above. So, yun po, mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto, hepatitis B is 50 to 100 times more infectious than HIV. Just imagine this. 50 to 100 times? Grabe ito katindi itong hepatitis. Mahina pala ang HIV na nakakahawa. Mas matindi itong hepatitis B, mga kaibigan. So it can pass through semen, vaginal fluids, and blood. So no wonder kung bakit. Kaya nga, mga kaibigan, ito usually kumakalat ito sa ating lipunan, lalo na doon sa mga free sex communities. Halimbawa, magparty-party tayo. So, pagkadami-dami. Bakit madami? Mabuti sana kung party lang na simple ba? Payak, malinis. Hindi, maglasing man. Tapos mamaya-maya, may gagawing hindi maganda. Lalong hindi maganda, mga kaibigan. Hirap kasi.
Mas maganda po yung ano, kung gay tayo, no? Maghanap ka ng isang partner, wala nang palit-palit para mapigilan itong pag-spread, no, mga kaibigan. Pero in the first place, magbasa ka sa Bible kung kalooban ba ng Diyos yan. Kasi kung hindi kalooban, mahirap naman yun, mga kaibigan. Mas mabuti kasi yung Diyos magsalita. Kung sinabi ng Diyos hindi pwede yan, ay makinig lang kasi tayo. Nasa sa atin kung hindi. Kasi ito, lalong magkalat ito, mga kaibigan. So, mayroon pang maganda dito, mga kaibigan. Ang hepatitis B ba pwedeng mag-spread sa pagkain? Nakakatakot yan, mga kaibigan. Kapag hepatitis A, yes, pwede mag-spread yan. Pero kung hepatitis B, the answer is no, according to many experts, no? Unlike hepatitis A, it is not spread through food or water. Pero itong hepatitis A, grabe, pwede ito highly contagious to. Halimbawa, yung coke mo diyan, may hepatitis A. Naku, mga kaibigan, matindi po yan. Pwedeng makahawa yan. Kaya kailangan talaga healthy tayo, mga kaibigan, no? So yan, hindi rin, ayon sa mga eksperto, hepatitis B is not spread by sharing utensils, sharing drinks, breastfeeding, hugging, kissing, holding hands, cupping, or sneezing. Pero mahirap yun, mga kaibigan, kung may mga droplets ba? Ay, paano yun? Kissing, paano yung body fluid? Ay, ano yung bang saliva, hindi ba yung body fluid? Kaya minsan yung mga biro, hindi maganda yan, mga kaibigan. May mga misleading na ano. So, hindi po maganda, no? Wala namang kondom sa bibig. Kaya malaking mga suliranin ito, mga kaibigan, no? The question is, can the hepatitis B survive outside the body? Magandang tanong ito, mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto, the hepatitis B virus can survive in the environment for at least 7 days. Nandiyan lang, halimbawa, pumatak sa sahig mo, o kaya sa doorknob, it can last for 7 days according to many research. So, naghihintay lang yan ang host para siya mag-cause ng infection. So yan, mga kaibigan, no? Ganon siya ka-deadly, ganon siya ka-contagious, mga kaibigan. Now, what are the symptoms of drug-induced hepatitis? Bigyan natin daan po muna ito kasi another kind of hepatitis na naman ito. Iba naman ito, doon naman sa mga drug ba, yung mga medication na iniinom natin. Okay? Isa dito na binanggit, mga kaibigan, belly pain. Masakit yung tiyan. Tiredness and weakness, nanghihina, pagod, pakiramdam. May lagnat, sinisikmura, nagsusuka, kulang ng gana sa pagkain, maitim na kulay na ihi. Yan, dark. Hindi naman sobrang itim ba? Dark lang tingnan, pero not necessary na totally dark, no? Or black. Pale or clay-colored stools. Yan, medyo mga ano yan. Yellowing of the skin and eyes. Mga symptoms yan, mga kaibigan, na nagkakaroon tayo ng drug-induced hepatitis. Take note ha, sa mga birth control pills, yan. Isa yan na nabanggit, mga kaibigan. Robitussin, mga kaibigan, kasama yan doon. No? Now, another problem here, toxic hepatitis can develop within hours or days of exposure. Ito sa hepatitis B naman ito, mga kaibigan. Within hours lang yan, pwede ka nang mahawa doon. Or days of exposure. Or it may take months before any symptoms appear. Wala pang symptoms, mga kaibigan. Toxic hepatitis can permanently damage your liver, ayon sa many research, mga kaibigan, causing irreversible scarring or liver tissue cirrhosis.
and liver failure. So ito yung mga nangyayari no, sa mga individuals na nagkaroon ng infection. No? Life-threatening ito, mga kaibigan. Some symptoms of toxic hepatitis may disappear when exposure stops. O medyo okay yun, no? Kasi hindi pa gaanong nagkakaroon ng problema, mga kaibigan. So ito po yung mga factors, no, na hindi talaga siya maganda, no? Now, mayroon pa dito maganda dito na ating bigyan daan. Is hepatitis curable? Yan, magandang tanong yan, mga kaibigan. At abangan po natin yan, mga kaibigan. By the grace of God, no, atin pong himay-himay niyan dahil sa mahirap ng sakit na to. Deadly pagkatapos. Ang masama niyan kung mahirap bang gamutin. Buti sana kung madali lang ba. Abangan natin yan, mga kaibigan. So, dito tayo, mga kaibigan, sa ating Power Cells Herbal Capsule. Ano may itutulong, mga kaibigan? Now, ating pong bigyan daan ito, mga kaibigan. Unang-una, ito yung sinabi ng mga expert, no? It is a challenge for medical science to combat viral diseases. One of the main challenges in treating viral diseases is the development of resistance in the virus against the antiviral drug. That is the problem. The high mutation rate of viral RNA polymerase enhances the development of this resistance in virus with RNA genome. Ang problema dito, mga kaibigan, ang vaccine is not a medication. It is a form of prevention. Mga kaibigan. Pero ang vaccine, which is also a form of prevention, is not 100% safe, mga kaibigan. Ito yung nakakalungkot, no? Kahapon lang ito na last week, no, mga kaibigan? May balita po ito, mga kaibigan. Doktor pa naman, galing po sa USA, sa Florida, mga kaibigan, he unfortunately died after he was vaccinated. So, hindi pa naman klaro kung anong dahilan, pero ang problema kasi dito, after he was vaccinated, namatay siya. So, more likely, may kinalaman dun ang vaccine. So, kaya nga maraming natatakot sa vaccine dahil po dito sa mga adverse effect, mga kaibigan. So, ang suliranin po sa mga virus, highly mutated ito. Madaling mag-change ng form and it can be more deadly than the first. And that is the big problem, mga kaibigan. Pero wag po tayo matakot, no? Ayon sa mga eksperto, nag-mutate po ang COVID-19 ngayon. Pero meron tayong isang expert sa Pilipinas na nagsabi na nung pinag-aralan nila yung behavior ng bagong nag-mutate na COVID-19, ay ano lang naman po, almost the same siya doon sa dati. So, not really worthy of alarm, mga kaibigan. Ang importante lang dito, paano natin ito masugpo sa pamagitan ng healthy lifestyle, mga kaibigan. Alam po ninyo yung healthy lifestyle? Tulad ngayon, social distancing, di ba? Healthy lifestyle yan. Bawal mahawa, di ba? Kaya mag-face mask, may face shield pa. Di ba? Pagdating ng vaccine, anong gagawin? I-inject sa iyo. Yung ayaw na mahawa mo, malanghap kung ano, i-inject na sa iyo. It's really a paradox, mga kaibigan, no? So, the best way to prevent is to have a healthy immune system, mga kaibigan. Now, ang Power Cell Herbal Capsule, mayroon po itong quercetin. No? Quercetin is known to have the ability to prevent the entry of virus, mga kaibigan. At ating pong pasalamatan ang Diyos na kahit na ito ay natural, herbal, may kakayahan siya ayon sa mga expert. No? Sila ay nag-research at ito po ay talagang epektibo. Ito po ay research noong 1987 pa, mga kaibigan. No? At napakabisa po itong quercetin. Ang allium sativum, mayaman po sa quercetin, ganoon din po sa onion. Napakabisa po ang quercetin diyan. At ito ay
It has the ability to prevent viral entry or inhibiting components required for viral replication. So, kasama na po dito yung coronavirus, poliovirus, hepatitis virus, influenza type A virus, mga kaibigan. So, napakabisa po ang PowerCell Ever Capsule when it comes to prevention of COVID-19 or any viral diseases, mga kaibigan. Basta healthy and lifestyle, makakaasa tayo na itong gawa ng Diyos ay magligtas sa atin mula sa mga sakit na ito. So, mga kaibigan, ito yung PowerCell Ever Capsule. At we advise our friends, loved ones, our kababayan sa buong Pilipinas na magkaroon tayo ng healthy lifestyle, mag-take tayo ng PowerCells, 2 capsules 2 times a day. Doon sa mga elderly ba, importante yan. Doon sa mga mayroon na pong karamdaman, just take PowerCell and have healthy lifestyle always para hindi po tayo magiging high risk dito sa COVID-19. Naalaala natin, mayroon pong itang kababayan natin galing sa Oriental Mindoro, dati po siyang congressman, si Congressman Umali, no? Mayroon na siyang cancer pagkatapos, according to the family, na-infection ng COVID-19, pati yung kanyang misis. Unfortunately, si Congressman Umali he already passed away. So mga kaibigan, kailangan po natin ang healthy lifestyle, no? Mag-take tayo ng PowerCell Ever Capsule. At sa mga teenager, pwede kayo mag-take 1 capsules 2 times a day, 1 hour after meal. Iwasan lang po ang alak. Naku, mayroon pong advice ang ating mga kababayan. Pagdating, ngayong February, sabi, darating na po yung first vaccine for COVID-19. Pero isa sa bilin ng ating mga expert, no alak. Walang alak. Pati sigarilyo dapat. Sana naman, mga kaibigan, no? Ang ating pong PowerCell, ma-avail po natin yan sa South Star Drugs, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, at sa Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us sa ating Facebook page na PowerCells. At mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc, mga kaibigan. At ito po muli inyong Gabay sa Kalusugan. Daniel Serrano po magsasabi sa inyo, eat your foods as your medicine. Otherwise, you will be eating your medicines as your food. May the Lord, in His great mercy, bless us richly today. And see you to our next program. May God bless us.